So yun, good morning guys, this is Jong and welcome to my channel. So ngayon, i-review na natin tong pinakabit nating rear disc brake conversion natin. So ngayon, check na natin siya and then bibigyan ko kayo ng preview. So yun guys, iniwan nila akong dalawa. So yun guys, tapos na natin i-set up yung bago natin upgrade na computer. Pero siya, naka-aircon. Diba? So ayan po yung may-ari ng Mio. So ngayon, ito na yung mga pinalitan natin. Yan, medyo maputik kasi galing ako sa Marikina ako eh. Maputik yung dinadaanan ko. So ngayon, ito yung itsura niya. Yan. Yan, kung makikita nyo, ito na yung pinaka rear disc brake natin. Yan, nandito siya sa bandang ilalim. Yung iba kasi dito nilalagay. Bali yung sa akin ginawa ko dito. And then, kung makikita nyo yung last vlog, naka-ano lang to, diba? Parang naka-tie lang. Ngayon, bumili ako sa Shopee nito para at least medyo maganda tingnan and then mas maayos. Yan, ganito yung itsura niya. So, okay na okay siya. Wala siyang alog. Kasi, kung makikita nyo, doon sa last vlog ko, bali, nilagyan talaga siya ng hub and then tinornohan dito. Yan, kung makikita nyo dito. Yan. And then, wala naman siya. Kung sa design, medyo madumi pa. Kasi pag dumadaan ako ng Marikina, maputik talaga eh. And then ito yan, okay na okay yung design niya. And then walang nilagay na spacer dito. Hindi siya inurong dito. Usually kasi yun sa mga nagko-convert ng rear disc brake, inuusog nila. Kasi itong swing arm is patagilid. Dun sa stock, bali dito, straight siya. Kaya hindi na siya kailangan. Bali hindi siya nilagyan ng spacer kahit saan. Yan. Wala. Yan. Itong brake hose sa mga 240 cm to. So mahaba pa yan. Ayun yung nakikita nyo. Pinadaan sa ilalim hanggang sa pataas. Yan. Bali ito na siya. Yan. And then dito naman sa harap, doon sa brake master natin. Yan. Bali ito na itsura nya. Yan. Pag sa malayuan. So ito yan. RCB siya na Forge S1. Bali ito siya yung pinaka lalagyan ng brake fluid. Madali siya tanggalin. And then ito natutukli siya dito. And then ito na-adjust to dito. Kung ano yung gusto nyong tension. Kung mas mahigpit ba or mas maluwang. Yan. Yan yung itsura niya. And then dito sa kabila din. Yan. So ito yung overview niya. So okay na okay siya. Yan dito. And then dito. So ngayon, itetest na natin siya sa road kung ano yung pinaka itsura niya or kaya yung pinaka performance niya. And then, papakita ko na rin sa inyo at sabihin ko rin yung mga advantage at disadvantages nito. So, tara na. So guys, bali road testing na natin to. Since nandito na ngayon tayo sa EDSA, bali sa una, pag nagpakapit kayo ng rear disc brake, medyo maninibago kayo or kaya magiging parang maselan kayo. Kasi nung una kong kabit ng rear disc brake, medyo nakukulangan ako sa brake. Hindi naman nakukulangan, siguro since ano siya, decaliper siya, nag-expect ako ng malakas. So sa una hindi siya ganun bali wag kayong mag-expect. Bali may tinatawag nga tayong break-in dito sa installation or sa conversion natin. Bali since bagong kabit siya, bago yung disc pad, yan, bali may break-in pa siya na lalapat dun sa bali lalapat pa siya sa brake plate natin. So mangyayari yan. Pero after naman ng ilang days, bali after 3 days naman or 2 days, kumokay na yung brake ko. Bali lumapat na siya. And then okay na siya. Bali yun, after nun, in-adjust ko pa nga siya dito since na-adjust siya dito kasi nga medyo malakas na siya. So nilambutan ko na siya para hindi siya masyadong malakas kasi mahirap rin naman kung sobrang lakas ng brake natin, di ba? Kasi kahit sa likod yan, mag-skid yan kasi di naman tayo naka-ABS So yun, after nun, okay na siya.
So yun, magbibigay naman tayo ng pros and cons dito sa conversion natin ng rear disc brake at saka ng master brake. Yan. So unahin natin yung mga cons. Yan. Bali, isa sa mga cons or disadvantages na itong master brake tsaka rear disc brake is pricey siya. Yan. Bali, hindi siya yung cheap. Since yung mga binili nating mga materials like caliper, master brake, and then mga iba-iba, hindi siya yung ganun ka-cheap. Pero depende naman sa inyo. Pwede optional naman kung gusto niyo mag-RCB or gusto niyo non-brand or generic. Pwede naman. Kahit ano. Mas pinili ko lang yung RCB. Yan. Kasi RCB, parang subok na sa akin yan eh. Kasi ayun yung nasa harap ko eh, RCB din eh. And then, sa conversion naman, hindi rin siya cheap yung pagkakagawa ng JJQ. As in, malupit talaga yung pagkakagawa nila. Kasi usually, bago kasi ako nagpa-convert na tong rear disc brake, nanood na ako sa mga ibang YouTuber na nagko-convert ng rear disc brake. Yan. Siyempre, ginadro ko lang yung mga ibang information nila and then, tinry ko improve. Yan, pwede rin nyo ito gawin sa akin. For example, may mga nagawa ko gusto nyo i-improve. Yun, gawin nyo yan. Ayun yung isa sa mga tip ko para kung mag-convert kayo. Panood kayo sa mga ibang vlogger and then improve nyo. Yan, so ganun yung ginawa ko rin. So bali yan, sa mga napanood ko, usually ginagawa nila is nilalagyan nila ng washer. Kasi iba DIY eh. Bali washer and then shoutout kay sir, ang ganda ng mugs niya. Gold na gold. Bali iba nilalagyan ng washer and then inaano lang, parang binubutasan and then yun na, pasok na. So ngayon, ang choice ko kasi hindi ganon. Bali naghanap ako ng adapter from mugs to disc brake. Disc plate, wala talaga siya. Wala dito, or nahihirapan lang talaga ako. Meron sa Thailand, pero ang mahal. So ang ginawa ko, nagpamasin shop ako ng adapter or yung hub ba sa from mugs to disc plate. Yun, nagpagawa ako nun. And then, hindi ko rin na-expect yung pagkakagawa rin ni JJQ kasi ang ginawa ni JJQ is tinornahan yung mugs ko. Since bilog yung adapter na ginawa niya, tinornahan niya yung mugs ko since kasi may mga spoke yun, pabilog. Hindi siya pantay. So, pinantay niya yun. Para nangyari, yung pinaka-adapter nakalapat mismo sa mismong mugs ko. As in, malapat talaga siya. Hindi mo siya magagalaw na gano'n, no? Hindi siya umaalog. Ayun yung maganda sa JJ2, napakalupit nila gumawa. So yun, since yun, kung magbabudget kayo, nasa 3,000 to 4,500. Yan, depende kasi sa pagkakagawa eh, ng conversion nyo. Kasi, iba-iba tayo ng mugs, iba-iba tayo ng swing arm, yan. Katulad nyo, bumili pa ako ng swing arm. Kasi nga, yung stock na swing arm ng Honda Click is patabingi. So bumili ako ng swing arm ng PCX na parang modified na. Bukod sa kaya ko yung binili dahil straight siya, hindi na ako kailangan maglagay ng spacer. Ang next doon is meron siyang nakaabang na ng pang rear disc brake. Katulad na nakita niyo sa video natin. Yan, may nakaabang na siya doon. So, okay siya. Nag-adjust na lang siya. Kasi nga, maliit yung display tab na bili ko. So, ang next naman natin na cons or disadvantage na itong Honda Click is ibang features mawawala. Like nung mawawala yung combi brake, yan. Kasi, kaya mawawala yung combi brake, pinalitan natin ng master brake kasi yung combi brake na nandun sa brake master eh. Yan. Pero okay lang naman kasi hindi ko masyado nagagamit or hindi para sa akin for my own opinion. Hindi ko masyado feel yung combi brake. And then next naman is mawawala yung brake lock. Yan. Mawawala yung nandito, yung nasa harap.
Para for example, nakahinto kayo or sa paislant, pag ganyan, ayaw yung bumaba, ilalak nyo yan, mawala yan. Pero hindi rin naman kasi masyado kumakapit pag nasa paislant Kaya para sa akin, okay lang rin mawala. Bali, yun lang naman yung mga mga disadvantages. And then, isa pang disadvantage nito, syempre, kung hindi kayo gamay or kaya masyado kayong mainit sa pag-brake yan, may possibility na mag-skid kayo. Pero, depende yun ako wala pa naman ako na-experience Meron akong mga experience na suddenly brake dito nung nakaraan. Hindi naman ako nag-skid. So, yan. Ang next naman natin is yung mga advantages or mga pros. Yan. Unang-una, para sa akin, yung pinaka-advantage nito, yan, mas na-improve na yung braking system natin. Yan. For my own opinion kumbaga mas malakas na kasi yung brake. Yan. Hindi nyo na masyado magagamit yung harap nyo. Ako nga, di na nga ako gumagamit na harap More on likod na lang talaga. Kasi yung harap kasi, takaw skid siya, promise. Kaya yun, di ko na siya nagagamit masyado. Unless pag mga nakastop na lang talaga, pang hold lang, ganun. And then, yung next naman natin na pros or advantage na to is yan. Low maintenance siya. Para sa akin kasi sa drum brake, bukod sa mas mahal yung brake shoe kaysa sa pads, kasi yung pads is nasa 200 lang, 200 plus, 200 to 300. And then, yung brake shoe naman is nasa around 300 to 500 or 600. Depende sa brand. Ganun. Bali, mas mura talaga yung brake pads. And then, mas madali siya palitan. Kasi yung brake shoe, pag pinalitan mo siya, kailangan mo tanggalin yung pipe, tanggalin mo yung mugs mo. Diba? And then, kung hindi ka marunong, sa mekaniko ka pa magpapatanggal, may extra bayad din yun, di ba? Kasi wala kang equipment. Pero sa brake pads yun, since madali na yung brake pads, kung hindi nyo pa na-try, pwede naman kayo mag-search sa YouTube kung paano magtanggal ng brake pads. Sobrang dali lang. Kahit ako, kaya ko. Kasi madadaan naman sa YouTube yun Pero kung hindi nyo kaya, huwag nyo na lang rin pilitin siguro. So, next naman natin is yun. Maporma siya as in. Kaya sa akin kasi maganda or okay tingnan sa akin yung nakalabas yung parang lalagyan ng brake fluid niya. And then, bukod sa maangas siya, unique siya tingnan. Yan. Para sa akin ewan ko lang kung ganun din trip nyo. Kanya-kanya naman kasi tayo ng trip Yan, okay na okay siya para sa akin. So, yun lang naman yung mga pros and cons or advantages and disadvantages na itong conversion natin. So, kung meron pa akong mga naisip na iba, yun, bali, sasabihin ko na lang sa mga next vlog natin. And then, kung meron kayong additional information sa mga naka-rear disc brake na, and then, meron kayong mga extra idea, comment na lang kayo sa section sa baba. And then, kung may mga katanungan kayo, bali, tanong nyo na lang or mag-comment na lang kayo sa comment section sa baba para sagutin natin sa next vlog natin. Para sabay-sabay natin siya sagutin. So, bali, shoutout nga pala sa mga tumutulong sa akin sa vlog. Yan. Una-una sa mga nag-convert muna ng project natin. JJQ Machine Shop, bali, shoutout. Yan, the best kayo talaga. Worth it yung pagpapagawa ko. And then, sunod si Carl. Yan. Carl Enriquez, yan. Bali, siya yung nag-convert ng master brake naman natin. Sobrang galing na gumawa. Okay na okay siya. And then, alam niya yung ginagawa niya. Next naman sa mga tumulong sa akin sa pagbibigay na idea. Yan. So, kay Pads. Yan. Thank you, Pads, sa mga pagbibigay na idea sa pag-vlog. And then,
kay MGS Moto, yan, MGS Moto na lagi sumusuporta sa atin, shoutout. And then sa kay Marson, kay Pops Painstall, yan, shoutout sa'yo. So thank you talaga kasi sa isa sa mga nagme-maintain natin pagdating sa electrical natin, sa motor. So yan, malupit talaga gumawa yun. Kung magpapa-install kayo dun sa kanya. And then kay Carl Bucarin, yan, kay Uma Shop, yan. Yan, kung may meron kayong mga kailangan na mga accessories or kaya sa mga kailangan sa mga motor nyo, yan, kay Uma Shop. And then yun, thank you guys sa panonood, and then I hope nabigyan ko kayo ng idea. And then thank you sa support, and then always watching. So yan guys, thank you sa panonood, and then kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button and hit the notification icon para lagi kayo updated sa akin vlog. And then please do like and share na rin. So ride safe, thank you, and then see you on my next vlog.